Ang tinitingalang zoologist na ito ay kilala sa pag-rescue at pagbibigay ng tahanan sa iba't ibang klase ng hayop. Gayunpaman sa likod pala ng malaanghel niyang pagtulong ay ang malademonyo niyang libangan. Magandang araw at welcome mga kakwentuhan. Sa mga taong mahilig sa mga true stories, true crime at kakaibang kwento, please subscribe and turn on ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga video. Simulan na natin ang kwento. Maingat ni itinatag ng zoologist na ito ang kanyang reputasyon na siya ay mapagmahal sa mga hayop at na ito rin ay may malaking pagnanais na sila itulungan. Kilala siya sa buong mundo bilang isang magaling na crocodile expert at maraming beses na rin itong naimbitahan sa iba't ibang show kagaya na lamang ng BBC at National Geographic. Gayunpaman itong taon lamang 2024, tuluyan ng nasira ang kanyang iniingatang pangalan nang ito ay pinaratangan ng kakilakilabot na mga alegasyon ng pang-aabuso at pagpatay. Ilang dosena ng mga hayop na ipinagkatiwala sa kanya ang dumaan sa hindi mailarawang pasakit at panggagahasa hanggang sa sila ay mawala ng buhay. Si Adam Britton ay isang British-Australian na ipinanganak noong taong 1971 sa lugar ng Wakefield, West Yorkshire, UK. Mula pagkabata, nagpakita na ito ng pagkahilig sa mga hayop, kaya upang matupad ang pangarap niya na mapalapit sa kanila, nagpasya siyang mag-aral sa University of Leeds ng kursong zoology. Nakuha niya ang kanyang bachelor's degree noong 1992 at pagkalipas lang ng 4 na taon noong 1996, nakuha niya naman ang kanyang PhD sa University of Bristol. Nang parehong taon, nagdesisyon itong lumipat sa Australia kung saan nakilala niya ang kanyang magiging asawa ng 15 taon na si Erin. Nang panahong iyon, si Erin ay nagtatrabaho bilang isang wildlife ranger at biologist, kaya halos pareho sila ng passion ni Adam sa buhay. Dahil dito, mabilis na nagkasundo ang dalawa hanggang sa di tumagal ang kanilang pag-iibigan ay nauwi rin sa kasalan ng sumunod na taon. Naging maganda ang pagsasama ni Adam at Erin, hindi lamang sa personal kundi maging sa kanilang trabaho. Minsan, pareho pa nga silang naiimbitahan sa mga shows tungkol sa mga hayop, kaya umani sila ng lubos na paghanga at pagrespeto dahil doon at nakilala pa sa kani-kanilang larangan. Gayunpaman sa kabila ng mukhang magandang landas na tinatahak nila bilang mag-asawa, lingid sa kanyang kaalaman, may mga madilim palang sikreto si Adam na maingat niyang itinatago. Sa murang edad pa lamang, nagkaroon na ito ng sexual na mga pantasya kasama ang mga hayop. Sa katunayan noong siya ay 13 taong gulang pa lamang, doon ito unang sinimulang molestyahin ang mga kabayo. Inilarawan ni Adam ang kanyang sarili na sadista sa mga hayop mula pa pagkabata, pero sinubukan raw niya itong pigilan sa loob ng ilang taon. Kaya dahil dito, ibinuhos niya ang kanyang oras sa pagtatrabaho at tinutukan ang kanyang karera sa pagiging eksperto sa mga buwaya na siya rin ang dahilan kung bakit ito lumipat sa Australia. Sa sumunod na mga dekada, nakasali siya sa mga iilang programa sa BBC at National Geographic at isa rin ito sa mga ekspertong naimbitahan para sa isang interview sa kilalang programa ng Discovery Channel na Animal Face-Off. Kasabay ng lahat ng iyon, nagtatrabaho rin siya bilang research associate sa Charles Darwin University. Subalit nagbago ang lahat noong 2014 nang muling bumalik si Adam sa dati niyang mga gawi. Nakita ng mga detective na nag-iimbestiga sa kaso ang mensahe ni Adam sa isang chatroom kung saan sinabi nitong sa huling mga nakaraang taon, inilabas ko ulit. At ngayon, hindi ko na kayang pigilan pa. Ayoko. Tinapos niya ang mensaheng iyon gamit ang isang smiley emoji. Sa loob ng 8 taon, nagawang perpektuhin ni Adam ang kakilakilabot niyang krimen. Ang unang bahagi noon, madali niya nakumbinsi ang mga taong ipaampun sa kanya ang kanilang mga aso at pagkatapos sa kanya ito abusuhin ng sexual o tinotorture, minsan hanggang sa sila ay mamatay. Ayon pa sa mga Australian prosecutors, sa kabuuan si Adam Britton ay may naabusong hindi bababa sa 42 na mga aso kung saan 39 doon ang pumanaw. Maliban pa dito, inamin rin mismo ni Adam na inaabuso niya rin ang sarili niyang mga alaga pero hindi nga lang daw kasing tindi kagaya ng ginagawa niya sa ibang hayop. Paliwanag pa ni Adam, itinuturing daw niyang pamilya ang sarili niyang mga aso kaya may limitasyon siya rito. Minamaltrato lang di umano niya ang aso ng iba dahil wala siyang emotional na attachment sa kanila.
Para sa kanya, sila ay mga simpleng laruan lamang na marami siyang nakukuhanan. Upang makahanap ng mga asong mabibiktima, ginamit ni Adam ang isang website na tinatawag na Gumtree Australia. Maihahalin tulad ito sa marketplace ng Facebook kung saan maaaring mag-post ang kahit sino man ng mga bagay na gusto nilang ibenta. Sa makatuwid sa website na iyon, nakatagpo siya ng maraming pet owners na naghahanap ng mag-aalaga sa kanilang mga aso o tutulong sa pag-rehome sa mga ito. Nangako siya sa kanila na bibigyan niya ng mapagmahal na tahanan ang kanilang mga alaga nang ina-assure sila na magiging masaya ang buhay ng mga aso sa kanyang malawak na property. Pero kabaliktaran ng kanyang binitawang mga salita, ang karamihan sa mga hayop na ito ay dumanas ng karumal-dumal na kamatayan. Sa property ng kanyang tahanan, meron doon puting container van na maituturing bilang isang torture room. Doon niya isinasagawa ang mga kakilakilabot niyang kasamaan sa mga hayop habang inire-record rin ito upang ibahagi sa mga taong gustong makita ang mga ganoong content. At para makatagpo ng komunidad ng mga animal abuser, gumamit siya ng encrypted social media service na tinatawag na Telegram kung saan ibinabahagi niya sa mga chatroom ang mga ginagawa niyang video at nakikipag-usap rin sa kanila tungkol sa kasaysayan ng kanyang pagiging sadista. Siyempre ang lahat ng iyon ay sa likod lamang ng username na Monster at Cerberus. Ginamit ni Adam ang pagtutorture sa mga aso bilang halimbawa para turuan ng iba pang mga katulad niya kung paano aabusuhin ang mga ito nang hindi nahuhuli. Kabilang sa mga ginagamit niyang tools sa pananamantala ng mga aso ay kutsilyo, kahoy, lagari, mga fish hooks at iba pa. Kulang pa nga ito para ilarawan ang dinanas na impyerno ng mga hayop sa kanyang mga kamay. Gayon pa man nahinto ang kanyang buong operasyon nang nakaligtaan ni Adam ang isang tali ng asong may nakasulat na mahalagang bagay sa isa sa mga ginagawa niyang tutorial video. Kadalasan kasi upang hindi siya matrace ni numan o malaman ng kahit sinong tao ang kanyang pagkakakilanlan, binoblur nito ang mga bagay na nasa background na makakapagturo kung nasaan siya. Pero ng pagkakataon lamang na iyon, nakagawa siya ng isang pagkakamali. Ang video na naging dahilan ng kanyang pagbagsak ay tungkol sa pang-aabuso niya sa 7 mga tuta at isang malaking aso. Yun nga lang, nakalimutan niyang tanggalin ang orange na leash na may nakasulat na City of Darwin, ang parehong lugar kung saan nagtatrabaho at naninirahan si Adam. Kaya nang napanood ng isang tao ang video, hindi siya nagsayang ng oras para mag-iwan ng anonymous tip sa mga otoridad na nagresulta sa pagka-aresto ng zoologist noong September 2022. Finalo up kaagad ng pulisya ang report at nang sinuri nila ang property, natagpuan nila doon ang container kung saan niya kinukuhanan ng mga video. Sa loob may nakita rin silang isang freezer at na-recover nila doon ang iilang patay na mga aso na pinapaniwalaan ng kanyang asawang pinapakain nito sa mga buwaya. Noong unang ni-raid ang property ng mga Breton, wala si Erin noon sa kanilang tahanan. Nalaman na lamang niya ang kinasasangkutang krimen ng kanyang mister nang kinausap siya ng abogado ni Adam ng sumunod na araw. At nang narinig niya kung ano ang pinagagawa nito, halos bumaliktad daw ang sikmura niya. Hindi siya makapagsalita o makapag-isip man lang dahil hindi di mo na maproseso ng kanyang utak kung bakit nag-iigsi sa mundo ang ganitong klase ng kasamaan. Humarap si Adam sa 56 na kaso ng bestiality at animal cruelty kung saan sa loob ng 1 taon habang tumatakbo ang paglilitis, nasa under suppression pa ang kanyang pangalan mula sa buong nasyon. Sa sobrang lala ng kanyang mga ginawa sa mga hayop, bago pa man sinimulan ng judge ang paglilitis, nagpaalala ito sa mga dumalo sa hearing na maaari silang makaranas ng nerbiyos, pagkagulantang o maging trauma dahil sa mga maririnig nila tungkol sa kaso. Sa katunayan ayon pa sa BBC, habang ginaganap ang paglilitis, maraming tao ang lumabas ng courtroom at may iba pang hindi napigilang umiyak. Naging matatag ang kaso laban kay Adam, lalo pa at maraming ebidensyang nakolekta ang mga otoridad, gawa ng pagvideo at pagpicture nito sa mga ginagawa niyang pang-aabuso sa mga hayop. Bukod pa doon, may nakuha rin silang mga messages mula sa iilang chatrooms kung saan inamin mismo nito na matagal na siyang may interes sa mga ganoong aktibidad. Bilang depensa naman ng kanyang kampo, sinabi ng mga attorney nito na kaya lang daw nangyari ang pang-aabuso dahil si Adam ay may rare disorder na nagresulta sa pagkakaroon niya ng sexual na interes sa mga hayop. Subalit sagot naman ng prosekusyon, kung totoong siya ay may mental disorder, bakit hindi man lang nito sinubukang humingi ng tulong sa mga psychologist?
Bakit siya kumuha ng trabahong alam niyang malalapit siya sa mga hayop at kung saan mahihirapan siyang pigilan ang kanyang sarili na ipagpatuloy ang mga pang-aabuso. Maliban sa mga kaso ng bestiality at abuse charges, may isang kaso pa silang iniimbestigahan kay Adam na related naman sa child abuse. Noong binisita kasi ng mga investigators ang tahanan nito, may natagpuan silang mga materyales na nagpapakita naman ng mga inaabusong bata. Ito ay mga larawan at video na mukhang kinuhanan habang sila ay pinagsasamantalahan. Pero sa ngayon, dahil wala pa silang matibay na ebidensya na siya nga ang gumagawa nito, pinagpapatuloy pa rin nila ang investigasyon. Sa huli noong September 2023, ganap nang naisapubliko ang kanyang pangalan dahil siya ay nag-plead ng guilty sa mga charges. At pagkatapos ng napakaraming delays sa pagbibigay ng sentensya sa kanya, ito ay nahatulan na rin sa wakas noong August 8, 2024. Ayon sa judge na humawak ng kaso, ang kasamaan daw ni Adam ay ganap na lagpas sa anumang pangkaraniwang konsepto ng mga tao. Binigyan siya ng judge ng sentensyang 10 taon at 5 buwan na pagkakakulong lamang na ang ibig sabihin sa taong 2034, pwede na siyang bumalik sa lipunan. Maaari rin ito makatanggap ng parol pagdating ng September 2028. Dahil ang kanyang mga krimen ay laban sa mga hayop at hindi mga tao, ang natanggap nitong sentensya ay mas mababa lamang. Dagdag pa ni Emma Hurst na representative ng Animal Justice Party, tinawag niyang ibinigay na sentensya na mahina. Dapat daw ang sinumang taong nang-torture, nanggagahasa at pumapatay ng mga hayop sa malupit na paraan ay karapat-dapat lamang nabigyan ng mabigat na sentensya. Samantala habang nasa kulungan, nagsulat naman si Adam ng isang liham kung saan malugod itong humihingi ng patawad sa lahat at nangako ring sisikapin niyang ayusin ang kanyang sarili. Gayunpaman maging si Judge Grant ay hindi kumbinsido sa ipinapakita niyang pagsisisi. Ayon pa sa kanya, wala raw siyang duda na kung hindi pa naaresto ng pulisya si Adam, siguradong ipagpapatuloy lamang nito ang kanyang ginagawa. Sa gitna ng lahat ng issue, ipinahayag naman ng asawa ni Adam na si Erin na kailanman wala daw itong alam sa kakilakilabot na interes ng kanyang mister. Para sa kanya, hindi niya maunawaan kung paano naging ganoon kasama ang isang tao. Sinira daw nito ang kanyang buong buhay at hanggang ngayon, tinatanong pa rin nito ang kanyang sarili kung saan siya nagkulang at kung ano ang maaari niya sanang magawa. Nasasaktan lang daw talaga siya dahil ang lalaking kanyang minahal ay isa palang psychopath na nagpapakunwari lamang. Ang isang ikinakagalit pa niya, habang nasa kulungan daw si Adam, ilang beses itong nagpadala sa kanya ng sulat kung saan hinihiling nito kay Erin na magpadala ng libro tungkol sa dog domestication, breed history behavior at iba pa. Sobrang nadismaya siya sa mga kilos ni Adam dahil sa kabila ng kanyang natanggap na parusa, gusto pa rin itong ipagpatuloy ang kanyang mga pantasya kahit maging sa utak niya na lamang. Sa kadahilanang ito, nagdesisyon siyang ihinto na ang pagbabasa ng kahit anumang sulat mula kay Adam at naituon na lamang ang kanyang atensyon sa pagpoprotekta ng mga hayop. Mula rin nang napatunayang guilty ang kanyang mister, agad niyang prinoseso ang kanilang diborsyo. Para sa karamihan, ang parusang natanggap ni Adam ay napakaikli lamang kung iisipin mo kung gaano kalala ang krimen niya laban sa mga inosenteng hayop. Sa katunayan, kahit pa natapos ng paglilitis, may mga animal rights activists pa rin ang nagpoprotesta na dapat kamatayan ang iparusa kay Adam. Pinagkatiwalaan siya ng maraming tao para sa kanilang mga alaga, pero impyernong buhay lang pala ang ipaparanas niya rito. Hindi siya karapat-dapat na bigyan pa ng pagkakataon na makalabas ng kulungan at na sana habang buhay nitong pagbayaran ang kanyang kasamaan. At hanggang dito na lang ang kwento natin para sa araw na to. Anong masasabi ninyo sa kaso? Kung nagustuhan nyo ang video na ito, maaari mong i-check ang ating channel para sa iba pang mga kwento. Muli, salamat sa inyong pagkikinig at hanggang sa susunod mga kakwentuhan.